Assalamualaikum, magandang umaga sa aking mga sisi. Ngayon pala ay nandito pa rin kami sa ibang city mga sisi. Ayan, nasa rooftop po kami at naghanda na rin ako kasi aalis po kami. Pupunta kami sa lugar ng kaibigan ng asawa ko. Actually, siya po ay kaibigan namin sa Abu Dhabi pa. Tapos bibisitahin namin siya sa lugar niya sa Pakistan. Ayan. So, papunta na kami at ito po yung kapaligiran dito sa nandito pa kami sa lugar ng mama ng asawa ko at village kasi. Tapos yung pupuntahan namin is a city o sa Sahiwal City. Medyo mga 1 hour po mahigit yung biyahe namin papunta doon. At bago kami babalik sa Lahore ay bibisitahin muna namin yung kaibigan ni Mister at para ma-meet rin namin siya kasi 6 years na hindi sila nagkasama. Kaya ito ang napansin ko sa paligid na ito. Dito sa lugar sa mama ng asawa ko ay medyo abala po ang mga tao at yung sa may kalsada po ay puro po mga baka at yung mga pagkain ng baka. Tingnan niyo po, nasa mga gilid lang sila ng kalsada. At yung mga yung mga tae ng baka, yun ang nandito sa mga gilid-gilid. Kasi nga mga farmer po ang mga tao dito. Ayan. Kaya siguro ay ito yung nakikita namin. Nag-post na nga ako sa aking FB kung mayroon bang mga Pinay dito sa Havili na village. Um, City na rin siya pero mostly kasi isa village sa mga gilid-gilid mga sisi. Oo, kapag nasa sentro ka ay nagiging city na siya. So, nag-post ako pero wala naman nag-reply. So, sa bawat city ay iniisip ko baka may Pinay dito. Medyo malayo-layo yung mga bahay dito mga sisi kasi puro taniman yung nasa paligid. At tapos ang lawak-lawak. Sa nakikita po ninyo, ang dami pong mga tao na nagtatrabaho sa mga farm. Ito po ay corn. Tapos sa kabilang side po ay siya po ay para po siyang gagawing harina. Oo, yung ano ba, yung whole grain na wheat. Tapos, kasi third day ng Eid ay wala pong mga open masyado yung mga shop o holiday pa sa mga tao. Kahit nga 4 days sa Eid mga sisi ay may iba pang hindi pa nag-open ng kanilang shop. Ayan. Tapos, dumating na pala kami dito sa city ng kaibigan ng asawa ko. At sinabihan ko si Yusef na mag-video kami dalawa. At ayan, sinundo na kami ng kaibigan ng asawa ko. At ano lang siya sisi. Medyo ang lugar na ito sa Sahiwal ay malaki siya. Tapos city talaga kasi may nakikita kami mga KFC, McDonald's at mga market. At nandito kami sa kanyang farm. Ayan, peacock po iyan. Dinadala kami sa kanyang farm mga sisi para makapagpasyal kami dito. O pinapatingnan niya namin. Ang laki ng kanyang farm mga sisi. Itong peacock na to ay lalaki. Akala ko nung una ay babae ito. So ngayon nakita ko ang pinakamalaking puno ng duhat. Ayan. Marami siya mga sisi at sinabihan ko yung kaibigan ni Mister na ang dahon nito ay gamit ng mga tao sa Pilipinas bilang gagamitin ng pang sigarilyo. Tapos hindi nila kasi alam mga sisi. Tinanong niya sa akin kung paano ito gamitin. So ayan yung kaibigan ng asawa ko at ako naman ay nakapansin na parang maraming bunga yung kanilang guava at marami silang mga tanim talaga. At ang buong paligid na nakikita ninyo ay pagmamay-ari po ng kaibigan ng asawa ko. Ayan, ito po ay olive na tanim. Oo,
Yan, marami siyang tanim na ganyan mga sisi, olive. Mahal kasi yung olive mga sisi, lalo na kung gagawin siyang pickles at oil. Tapos, namulaklak na yun. Kahit maliit lang yung puno niya, pero namulaklak na. At mayroon din siyang mga dates. Marami siyang mga tanim dito. Mayroon siyang mga radish, marami siyang mga sweet potato, mayroon din siyang garlic. At iyang namulaklak na iyan ay coriander leaves. So, hindi mo na kailangan bumili kasi nandito na lang lahat ng pangailangan mo ng mga gulay. Sinabi nga ni Mister ay paano kung bibili daw kami ng maliit na lupa dito. Sabi ko sa kanya ay napakalayo tapos hindi niya ito maasikaso. Malayo kasi ito mga sisi. Ang pagpa-farming po talaga ay kailangan talaga na nandyan yung presensya mo. Ito pala ay mga sisi, beetroot. Oo. Napaka-healthy po niyan para sa mga may sakit sa dugo. Gaya ng mga anemic, ganun ba. Ginagawa yung salad. Tapos ito ay ginagawang panggatong. Ayan. Makatipid ka talaga kasi pag may may lupain ka, makatanim ka ng mga gulay, tapos makagamit ka rin ng mga panggatong kapag nandito ka sa farm. At season-season din ang mga tanim dito. Kagaya ngayon ay ang tanim nila sa kanilang farm ay mga corn. After nyan is rice naman. Tapos sabi niya before sa corn ay puro patatas iyan. Napakamura lang ng patatas dito mga sisi. Ayan, marami siyang guava. Marami na ding hinog. Ayan. Tapos mayroon siyang mga berry at pomegranate. Sa nakikita ko talaga ay nakuha sa atensyon ko yung bunga ng bayabas mga sisi. So sabi ni kuya ay papasok ako daw para daw magkuha ng mga bunga. So nakakatuwa lang kasi first time namin mag-picking ng guava mga sisi, yung presko talaga. Ang kilo po ng guava dito is 200 plus rupees. So, yung patatas dito ay nasa lugar namin is 45 per kilo. Gusto niya sana kaming magdala ng patatas pero hinindihan ni Mister kasi mura lang naman doon sa lugar namin at ayaw niya magdala ng maraming bagahe papuntang Lahore. So, yung bitbit ni Kuya is berry po iyan. Napaka-sweet po kahit green na kulay. Meron kasing purple yan. So, ngayon ay magkukuha ako ng guava mga sisi para dalhin ko sa amin. At sabi ni kuya, kukunin ko daw kahit anong gusto ko or ilan yung gusto ko. So, parang mahirap pa magkuha kasi naka-heels kasi ako mga sisi. Hindi ko si alam na ganito pala dito. Dadalhin kami sa farm. Akala namin sa bahay kaya hindi kami nakapaghanda. Nag-heels na lang. Pero okay lang yan, carry na yan. Akala niya hindi tayo marunong mag-akyat dito bata pa ako sumakyat na ako ng mga puno-puno nung maliit pa kami. Ayan, ang dami talagang bayabas, Diyos ko Lord. Tapos napakalawak pa ng kanyang mga lupain dito mga sisi. Kung akin lang ito, dami kong tanim siguro dito. Ang pagmamayari po nito ay sila po magkakapatid. Ito po ang maganda talaga kapag may farm ka sa village mga sisi. Oo. Tapos buong pamilya sila. 3 magkakapatid sila si kuya. Tapos nag-join family sila. Pinakita ni kuya sa akin yung peacock niya. Ayan, nagbukadkad siya. Napakaganda. Pit lang po iyan. Tinanong ko siya kung iniihaw ba nila or kinakatay. Sabi niya hindi. Pit lang niya iyan. Tapos may mga native na manok din sila. So, napakagaling talaga. Minsan daw dito sila matutulog lalo na kapag nag-harvest. So, mayroon naman silang mga kwarto dito, 2 kwarto. Mayroon din po silang mga tauhan na nagbabantay dito at binibisita lang nila. At tuwang-tuwa talaga ako dito sa peacock mga sisi. Ayan, kinukuha ko na yung bayabas. Napakaganda kasi napaka-presko mga sisi. At ang laki pa ng mga bayabas. Ito po yung nakuha namin. Pero marami na po kung nakuha, binigay ko sa asawa ko. Sinungkit ko talaga.
Kasi para maano po talaga, para madala namin yung iba, ang pinipili ko ay yung medyo malalaki. Ayan. Tapos mayroon po silang mga rose. Kasi yung mga rose kasi na mga tanim, mga sisi ay yung bulaklak ay napaka ano po niya, napaka importante. Pag may namatay ay ang ibang tao ay bumibili ng per kilo ng mga petals, ginagamit kapag may namamatay. Oo. At kung mayroon ding mga ibang okasyon ay pinipitas nila yung mga flower na rose at binibigay ito. Kaya kaya siguro nagtanim si kuya ng maraming rose. At dito nagpahinga muna kami kasi 6 PM ay babalik na kami sa aming lugar. Ayan, hinatid na kami ni kuya doon sa sa terminal para kami po ay makauwi na sa amin. Alam niyo po, nagko-commute lang po kami kasi napakalayo po talaga dito. Oo, pwede ka pong mag-book ng rider ng sasakyan papunta kung saan ang destinasyon. Kasi itong asawa ko ay hindi talaga siya marunong mag-drive ng sasakyan. Mayroon naman silang sasakyan mga sisi, ang nagdala yung anak niya. Minsan kapag nasa loob ako ng bahariya or sa loob po ay nagda-drive lamang kapag sa loob lang po ng community namin. Kasi grabe po ang traffic dito sa Pakistan. At ganito po kasi hindi ko alam kung ano po ang lugar na ito. Wala tayong tamang direksyon kaya nag-commute kaming dalawa ni mister talaga mga sisi. Pero nung papunta kami sa bahay ng mama ng asawa ko ay kinuha naman kami ng anak niya, ng kapatid niya sa terminal din. Nag-book lang kami ng rider, oo. Dito kasi uso sa Pakistan ang mag-book-book ng mga sasakyan or kung ano-ano. Basta lang ay maano ka lang, yun bang madali lang na makarating ka. Lalo na kapag Eid, mga sisi, yung may mga okasyon, pahirapan po ang pagsasakay ng mga rider. Sabi ng anak niya is ihatid niya kami pero may duty kasi. Kasi sa hospital kasi siya nagtrabaho mga sisi. May emergency. So, pumunta lang kami ni Mr. dito. Nagstay kami ng mga 3 days sa bakasyon. At least kasi napaka-busy ko sa tahi. So at least nagbigay ako ng oras kasi bakasyon din ni Yusef. So ito po yung nasa paligid. Punta na po kami sa terminal mga sisi para sumakay na naman kami ng Bihar papunta pong Lahore. Ang biyahe po namin ay 2.5 hour lang. Bali mga 9 PM po ang dating namin sa Lahore at tinawagan na po ang anak ni Mr. na sunduin kami doon sa kalsada. Kapag dito po galing is 2.5 hour lang, pero kapag dumaan kami sa lugar ng mama ni Mr. ay aabot po ng 4 hours yung biyahe namin. Kaya maraming mga salamat mga sisi sa inyong panood ng aking video at ito lang po ang aking masishare sa inyo sa experience namin at mga lugar namin dito sa Pakistan. Maraming salamat. Allah Hafiz.